I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know.
Kaya muli po, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Pagpasensya niyo lang po ang music, no, sapagkat papatugtog po ang kapitbahay. Muli po, welcome po sa ating pong programa dito sa Messengers of the Lord, Facebook page. Salamat po sa mga sumusubaybay sa ating pong programa. At sa mga hindi pa po nakapag-live, sa hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page, pag-follow na po upang lagi po kayong updated sa ating live stream. Okay, so bago po tayo mag-umpisa, nais ko lang din po paalalahanan natin pong mga tagapakinig at tagapanood. Kung meron po kayong mga prayer request, paki-comment lang po, paki-type sa ating comment section. At kung meron po rin kayong mga question, ay paki-type lang po sa ating comment section. Okay, nais ko lang pong batiin ating po manonood ngayon. Sina Sister Ami Benavides Dumepita, no? At ganoon din po si Brother Efren Bilano from Burgos, La Union. Salamat po sa inyong panonood. At bago po tayo makarinig ng mensahe ng awit sa tanghali pong ito, ay tayo po muna ay manalangin. Ako po na yung banal sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyo pong pinag sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-ingat sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa pagkakataon nito na kami po ay pag-aaral po ng inyong salita. Napugabay niyo po kami at ganun po ang mga manunood na may maliwanagan at mapagpala sa pag-aaralan sa tanghali po ito. At ako po ay patawarin po ang bawat sa amin sa mga pagkukulang at pagkakasala sa aking po mga pag-iisip, panalitas ng mga pagkilos. At ang lahat po nito ay pong nagdalang taan po nilig sa matuwis na pangalan ng pong tagapagligtas sa si Jesus. Amen. Okay, so binabati rin po pala natin sila Sister Annabel Mangoba from Ilocos and Sister Adeline Pangilinan from Pampanga. Okay, so bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral sa tanghali pong ito, ay makarinig po muna tayo ng mensahe ng awit para po sa ating Panginoon.
Then with my waking thoughts brightly I praise. Out of my stormy waves, little I praise. So by my woes to be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Pouring on joyful wings, leaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly. Still my soul shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Kaya maraming salamat po sa mensahe na awit na atin po napakinggan mula po sa atin po kapatid. Near my God to be. Nawa ang bawat sa atin ay lalong mapalapit po sa atin pong Panginoon. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral sa ating pong ito. Nawa hindi lang po tayo mabusog sa pagkain physically, kundi mabusog rin po na tayo sa ating pong spiritual na pagkain. Kaya sa tanghali pong ito ay pag-aaralan po natin ang the Sabbath, the sign of God's right to rule. Okay? So, share lang po natin yung screen. So, ito po ating pong sa tanghali pong ito. Ang Sabbath, tanda ng karapatan ng Diyos na mamahala. Okay? So, ito po natin mapag-aaralan. Narapat lamang no, na mamahala o maguna ang ating Panginoon sa atin. At siya lamang ang ating sundin. No? So, pag-aaralan po natin ngayon, yun nga, ang Sabat, tanda ng karapatan ng Diyos na mamahala. Okay, so ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, okay, ito po yung pinakaunang talata ng Biblia. No? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, ang Panginoon po ang may lalang ng lahat ng bagay, langit at ang lupa. So, maraming nagsasabi na maraming iba't ibang teorya tungkol sa creation. Pero ang pinaka-totoo po talaga no, ay mababasa nga po natin sa banal na kasulatan. Na nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay, so Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ang sabi po, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Okay, so ito nga po ay talata na kaugnay dito nga po sa ating pong paksa. Ang Sabat, isang tanda na ng karapatan ng Diyos upang mamahala. Okay, so ito po ay pagpapatuloy
sa ating pong pag-aaral patungkol po sa kautusan ng Diyos. At ini-emphasize lang po natin ang tungkol po sa Sabat. No? So, base nga po sa napag-aaralan natin nakaraan, no? Ang dito sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3. No? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw. At ano po ang kanyang ginawa sa ikapitong araw? So siya po ay nagpahinga. No? So hindi po nagpahinga ang Diyos dahil siya po ay napagod, kundi upang maging halimbawa na para sa atin. No? Bakit kaya ano po ang ginawa ng Panginoon sa ikapitong araw? Siya po ay nagpahinga. At ano pa po ang ginawa niya sa ikapitong araw na yun? Yun po ay kanyang binasbasan. No? At kanyang pinangili. Okay? So sabi nga dyan sa ikatlong talata, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilid sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Okay? So, doon pa lang po sa creation. No? So, panahon po ng paglalang ay sa ikapitong araw nga. No? Doon pa lang po sa panahon yun ay nagkaroon na po ng Sabat. No? Pinangihilan na po ang Sabat. Meron ng kautusan ang patungkol po sa Sabat. No? So, sa Mark chapter 2 verse 27, sabi nga po ay, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Okay? So, maliwanag po ang sinasabi sa talatang ito. Dahil sa tao. Ginawa ang Sabat para sa tao. Kaya nga meron tayong Sabat upang tayo po ay magpahinga. So isang dahilan po bakit ang tao ay nagkakasakit dahil walang pahinga. No? Kapag ang tao ay puro trabaho, no? At walang pahinga. No? Halimbawa sa isang araw, no, ay meron tayong 24 hours. Ang 8 hours po natin ay para sa trabaho. No? At ang 8 hours, another 8 hours, no? Para sa ating pagpapahinga. No? Dapat ay bigyan din natin ng kapahingahan ang ating katawan. So, din po no, sa loob ng 7 araw.